problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsitaas ang kamay ng mga may mana or may mamanahin dyan. Kasi alam niyo po, usapang mana pa rin tayo. No? Usapang pag-aayos ng mana mula sa ating mga ninuno. Nanay, tatay, lolo, lola, great-grandparents, o kaya naman kapatid natin, o kaya ay auntie natin kasi may pagkakataon, no? Bagaman at tayo ay hindi anak ng isang taong namatay, abay meron pala tayong minana, o kaya naman, pinamanahan pala tayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Marami po ang nangkokonsumi, no? Yung mana ang hirap-hirap ayusin, Wag po kayong magproblema, wag po kayong ma-stress. Bakit kanyo? Aba, hindi naman kayo ma-stress kung wala kayong mana, di ba? Ang pangit yung ma-stress kayo na walang dahilan, wala kayong matatanggap in the end maliban sa pilege sa mukha. Kaya hayaan niyo pong tulungan ko kayo, nabigyan ko kayo ng tips kung paano maaayos, no, yung mana ninyo mula sa kung kanino man. Hanggang 7:30 po tayo ng gabi at tatalakayin po natin ang tungkol sa mana. Yan, kapag kausaping mana, napakaraming mga tanong, no? Kaya naman ready po akong sumagot ng inyong mga questions, Kaya yung mga nag-message sa atin, no, sasagutin ko po tonight yung inyong mga questions patungkol sa mana. Usapang Legal. Ipadala na po para mas makarami tayo. Dahil kutob sa makaya, ibig pong sabihin sa Bisaya po 'yon, no? Hanggang sa makakaya natin ay sasagutin po natin ang inyong mga questions. Sabi nung isa dito, bakit daw nagmo-modulate? Hindi po ako nagmo-modulate. Iba pala pagka yung headset mo maganda. Kasi iba yung pakiramdam, no? Parang ang ganda ng boses ko sa headset na ito. No, binubuhat ko po yung sarili kong bangko bagaman at medyo may kabigatan na ako ngayon. Pagbigyan nyo na po ako. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Usaping mana. Nung last session or last class natin. Magandang gabi mga classmates, no? Nung last class po natin, that was Monday. Tinalakay po natin kung paano maililipat yung title, no, ng property sa pangalan ng mga tagapagmana. Tinalakay natin na yung katagal-tagal ng minana na hindi pa rin na ililipat ang title o registration sa tagapagmana. Usapang Legal. Binanggit din po natin yung effectivity ng estate amnesty tax, no? Tungkol doon sa pagbabayad ng buwis, no, para sa pribilehiyo ng namatay na mailipat sa kanyang mga tagapagmana yung property. Again, ang pagmamana po ay nangyayari kapag at the moment of death or kapag ka namatay ang nagpapamana. Usapang Legal. Gayunman, para mailipat po ang titulo o registration ng property sa pangalan ng tagapagmana ay kailangan pong idaan sa proseso, no? Kung meron pong will o yung tinatawag natin na last will and testament, kailangan pong isailalim sa probate yung will na ito. Anong ibig sabihin ng probate? Pagpapatunay sa korte, no, ng authenticity, no, noong validity and authenticity noong will na iniwan ng namatay. O kung wala naman po na will or walang last will and testament, sa pamamagitan po ng extrajudicial settlement of estate, or kung sakasakaling nag-aaway-away o kaya may minor de edad, no, mayroong ibang claimant, dudulog sa korte para sa judicial settlement of estate. Usapang Legal. At binanggit na rin po natin na kapag matagal na namatay, dahil meron pong batas na nagsasabi na ang settlement ng estate or
nag-aasikaso ng estate ng namatay, no? At ang buwis patungkol dito ay kailangang mabayaran sa loob ng 1 taon mula sa pagkamatay ng may-ari ng property. Usapang Legal! Ay kaya lang kasi 'di ba hindi natin alam ito, napakahaba ng proseso, kaya nga po shout out doon sa mabait naming municipal assessor diyan sa Buenavista, Marinduque, lumilingon sa tawag na Engineer Bert Fabrero na tumutulong sa aming mga kababayan, aking mga kabayan diyan sa Buenavista, Marinduque na mag-ayos ng estate ng mga namatay sa amin. Usapang Legal! Nakakatawa yung mga ganong municipal assessor na talagang nag-i-extend ng tulong sa mga kababayan niya. So magandang gabi po sa inyo, mga taga Municipal Assessor's Office ng Buenavista, Marinduque, care of Engineer Bert Fabrero. Magandang gabi po sa inyo. By the way, 6% po ang ipinapataw na estate tax sa property ng namatay. Ito po ay ipapataw kapag kayo ay nagsettle ng estate bago pa ninyo mailipat sa inyong pangalan or sa pangalan ng tagapagmana ang naiwang property. Kaya naman dahil meron lamang po tayo hanggang June 14, 2025 para isettle ang estate ng mga matagal nang namatay na hindi nagbabayad ng penalty, o kaya naman kung makiklaim po natin yung 10 million at saka 5 million, 10 million na family home, 5 million na standard deduction, chances are baka 5,000 na lang po ang babayaran ninyo para dun sa property na naiwan sa inyo. Maliban na lamang kung lagpas doon sa mga amount yung value ng property ng namatay. Usapang Legal! Ayan. So, i-avail po natin yung hanggang June 14, 2025. Kung hindi po kayo nagkakasundo ng kapwa ninyong tagapagmana, at least pag-usapan po ninyo na ito yung mga property ni na mama at papa, ito yung property ni ate, ito yung property ni kuya na namatay, or property ni tito or ni lolo o ni lola. Ito lahat yun. Ito yung inventaryo nito. Bayaran na natin yung estate tax. Kahit pa wala pa tayong extrajudicial settlement of estate with partition, para naman hindi tayo magbabayad ng malaki. Dahil kapag po nag-lapse yung June 14, 2025 at hindi pa natin nabayaran yung buwis patungkol dito, babalik po tayo sa dating rate, base doon sa rate na applicable sa time na namatay, itong may-ari ng properties na ito. Usapang Legal! At again, sinabi natin na bago po ang train law, ang estate tax ay nagre-range mula 5 hanggang mas mataas na porsyento, up to 20%. Kaya nga po, mahalaga na masettle natin immediately, or at least umabot tayo sa level ng pagbabayad ng buwis, bagaman at wala pa tayong mga kasunduan sa ating mga co-heirs dahil nga nag-aaway-away pa tayo, maganda po mabayaran na natin ito. Pwedeng merong magpaluwal at ikarga doon sa kinikita ng property at para mauyanan or mabayaran yung nagpaluwal sa buwis, o kaya naman magbenta ng portion ng property para isettle yung buwis. By the way, meron pong option doon sa estate tax amnesty extension hanggang 2025 na bayaran ang buwis sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin, installment po. Kaya pwede po natin itong i-avail. Kung halimbawa naman at wala talaga tayong pera, pwede po tayong mag-coordinate sa BIR at ipaalam natin na ibebenta po namin ang kapraso ng property or itong property na ito para po may maipambayad kami ng buwis. Pwede po yun. Usapang Legal! Ayan, so yan po ang mga tips na maibibigay ko sa inyo. Again, yun pong mga nangamatay na mula May 31, 2022 o mas matagal pa. Ito po ang sinasaklaw ng estate tax amnesty extension hanggang July 14, 2025. Kaya marami po ang makaka-avail nito at we only have, today is November, December, January, Feb, March, April, May,
June 14. So kukunti na lang, no? Kulang na 7 buwan na lamang po ang natitira, no? Para asikasuhin natin ang estate ng namatay. Usapang Legal! Again, kapag ka po tayo ay nag-settle ng estate at nakabayad na tayo ng buwis, nakapag-submit tayo ng extrajudicial settlement of estate with partition, mai-issuehan po tayo ng e-car sa bawat tagapagmana. Anong ibig sabihin nito, no? Ang share ko ay itong lupang ito yung mana ko. Ang share ni Boy Kulot ay itong portion na ito. So ako, meron akong e-car, si Boy Kulot may sarili siyang e-car para mairehistro niya sa kanyang pangalan yung property na kanyang minana. Usapang Legal! Ganda po, di ba? Magandang pagkakataon ito. Magandang gabi po sa inyo, Josephine Garibao sa Michigan, Mizen Hamilia Abetria, si Facebook ni Roy. Magandang gabi din po, Kenneth Arevalo, Violeta Montecalvo Zambrano, Ray Martin Taniegra from Tony, Ray Martin from QC. Ngayon din sa iyo, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, Janet Ku. Magandang gabi, Marilyn Ostil, Roxanne Costo, Ma'am Grace Recta. At syempre, magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera, Ray Revilla, Jovelyn Pasqua. Magandang gabi po sa inyo. Para ngayon ko lang nabasa ang pangalan nyo. Si Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Felix Falcotello, Irene Almodovar, Alan Evaristo, si Sally Pau at Eds Maglakas. Nanonood din sa atin. Siyempre, hindi nawawala. Si Tita Ami Miraflor Garcia at Mirna de la Cruz. Thank you very much. Legal! Usapang Legal! Si Jacqueline Di Guzman Alota at saka si Noel Benedicto, si Aunt May, Herminia Villaluz, CJ Acelo, gayon din si Marcelo M. At mga taga Santa Fe Leyte, si Melvin Letroto, magandang gabi sa iyo. At syempre pa yung iba pa pong mga nanunood sa atin, ipadala na po ang inyong mga questions. Marami na mga questions na natanggap dito. Sasagutin po natin yan tonight. Usapang Legal! Okay, so again, sasagutin ko po yung mga iba pang naiwang questions last night, pero hindi po ibig sabihin na hindi ko nasasagutin yung mga questions po ninyo. Maganda po na ngayon pa lang kung i-avail ninyo yung estate tax amnesty, magkaroon na po kayo ng inventaryo ng lahat ng mga ari-arian ng namatay para naman po matukoy or madali kayo makadulog o pwede kayo makadulog doon sa BIR for assessment ng buwis ng estate tax bagaman at hindi pa kayo nagkakasundo-sundo sa inyong partihan. Paalala din po na kailangan ninyong i-notify ang lahat ng mga tagapagmana. Ibig pong sabihin yung mga non-marital children o tinatawag nating illegitimate anak sa labas, may karapatan din po sila bagaman at mas maliit ito sa share ng marital children o yung anak sa asawa. Yan. So maganda rin po na igalang natin yung kanilang karapatan para hindi na po tayo aabot pa sa korte dahil mas malaki po ang ating manggagastos kung dudulog tayo sa korte. Unang-una sa experience ko po dahil isa ito sa areas of practice ko, no. Ito pong pagsisettle ng estate ay may kamahalan ang filing fee. Anong ibig sabihin ng filing fee? Pag magsasampa po kayo ng petisyon sa korte, mahal po, no? According to, base po ito doon sa value ng property. At syempre pa, dahil magsasampa kayo ng kaso sa korte, mag-hire po kayo ng abogado na may kamahalan din. Usapang Legal! Kaya I encourage everybody na magkasundo-sundo po kayo at igalang po natin yung mga nakasaad doon sa batas. Yung iba, ang ginagawa po nila kahit pa may will na naiwan, sinusunod nila yung will. Basta ito po ay hindi napiprejudice yung mga legal na tagapagmana. Sinusunod nila yun para hindi na sila magsasampa ng petisyon sa korte. Ang ginagawa lang nila, kung ano yung naisi ng namatay, yun na lang ang sinusunod. Usapang Legal! Ayan. So, maganda po na pag-usapan na ninyo, bayaran na ang buwis at kung hindi pa nagkakasundo, sikapin po ninyo. Pwede kayo magpatulong sa somebody na yung kinikilala o iginagalang ng lahat ng inyong mga kapwa tagapagmana na siyang magfa-facilitate or mag-i-initiate ng usapan among the heirs. Usapang Legal! Ayan. So,
Magandang gabi sa iyo, Alexis Tiger. Present daw siya. Ang kapatid ko, Concepcion Elag Ate Ching. Magandang gabi sa iyo. Si Ellen Jeronimo, Iton Bulalayaw dyan sa Pampanga. Kuya Mario Manuba na meron pa ring issue sa mana-mana. Magandang gabi sa iyo at Mirna de la Cruz. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so may nagtanong last time kung ano yung e-car. Electronic Certificate Authorizing Registration, that is the last step, no? Last thing you need bago kayo makadulog doon sa Register of Deeds para po sa lilipat ng titulo sa inyong pangalan. Yan. Now, ito po yung question ni Jennifer. Ang father po namin ay namatay noong 2018. Bago siya mamatay, kami na po ang nagbabayad ng amilyar ng lupa. Magbabayad pa rin po ba kami ng estate tax? Sana po ay masagot nyo. Always watching po after work dito sa Sukat, Paranaqui. Usapang Legal! Kabayan, Miss Jennifer, magkaiba po yung estate tax at saka yung amilyar. Yung amilyar o real property tax, ibinabayaran po yun taon-taon. No? So ibig pong sabihin ngayon, open na po for estate tax at for amilyar payment. Ito yung real property tax na meron pong hanggang 20% discount para sa magbabayad ng mas maaga. So alerto po tayo. Pwede nang magbayad ngayon ng amilyar at kadalasan ito po ay subject to 20% discount kung babayaran ninyo ngayong Nobyembre, Disyembre. Pagdating ng Enero, halos wala ng discount. Kaya take advantage kung meron na po kayong budget. Usapang Legal! Hindi po porket nagbabayad kami yon ng amilyar ay hindi na kayo magbabayad ng estate tax. Again, magkaiba po sila ng buwis. Ang amilyar ay real property tax imposed by the local government unit. Ito naman pong estate tax, again, ay buwis na ipinapataw sa pribilehiyo, no, ng isang taong namatay para mailipat, no, ang title, ang registration ng property sa pangalan ng kanyang mga tagapagmana. Usapang Legal! So yes, the answer is kailangan po ninyong bayaran, no, yung amilyar at kailangan din po ninyong isettle ang estate, bayaran ang estate tax. Si tatay may mga anak sa ibang babae. Si nanay meron ding mga anak sa ibang lalaki. Pero kasal po sila nanay at tatay at meron din mga anak. Ang lupa ay nabili at nasa ilalim ng pangalan ni nanay at tatay after nila ikasal. Paano po ang partihan? Usapang Legal! Yun bang mga kapatid mo sa nanay mo ay legitimate o non-marital? No? Ibig sabihin ay kasal sa iba, kasal sa una tapos namatay ang asawa o kaya ay annulled or declared void ang kanilang kasal. Kasi kung legitimate ang mga kapatid mo sa una, kapag namatay si nanay mo, ikaw at ang mga kapatid mo, kayong mga anak ng nanay mo sa tatay mo, yung anak sa pangalawang asawa, anak ni nanay sa pangalawang asawa at yung anak ni nanay sa unang asawa ay hating kapatid, balanse. No? Yung mga anak ni tatay doon sa ibang babae ay hindi makikiparte sa property ni nanay. Hindi siya makikisali sa manahan doon sa property ni nanay. In the same way, kung mamatay si tatay, ang maghahati lamang dito ay yung anak niya sa kanyang asawa, pangalawa, at yung anak niya sa unang asawa. Hindi makikihati ang anak ni nanay sa iba. Yun. Pero ang hatian, depende kung legitimate or illegitimate or marital or non-marital. Yung mga anak ni tatay sa pangalawang asawa o dun sa kanyang asawa na pinakasalan, syempre entitled doon sa itinatakda ng batas na 1 full share. No? Ibig sabihin, yung kalahati ng buong estate nakareserba para sa mga legitimate children. Yung illegitimate, kung hindi siya kasal doon sa magulang sa unang sa una, no? Ibig pong sabihin illegitimate sila and therefore 1/2 share of 1/2 ng nakatumbas ng share ng isang legitimate. Again, 1 million kung
ang tatanggapin ng legitimate or marital child ay 1,000,000, ang illegitimate or non-marital ay dapat makatanggap ng kalahating milyon. Usapang Legal! Si Bong, how do you pronounce this? Fines or Fines? Magandang gabi po sa iyo. Message na ito sa atin. Sabi niya, yung tita ko, buhay pa ang asawa. Yung asawa niya, namatay, wala po silang anak. Pinarte na niya ang property sa malapit niyang pamangkin. Legal po ba yun? Usapang Legal! Ang co-heir, no, ng asawa, syempre, ang magmamana po ang asawa. Ang co-heir ng isang asawa, no, ay syempre kung walang anak ay yung magulang noong namatay. Say for example, ako, no, may asawa ako at ang asawa ko ay namatay at wala kaming anak ng asawa ko, no. Ang magmamana ay ako at yung biyanan ko. Ibig sabihin, yung magulang ng aking asawa na namatay ang magpaparte sa mana. Ngayon, kung walang magulang ang asawa ko at namatay na din, ang magpaparte sa mana o sa mga ari-ariang naiwan niya ay ako at ang mga kapatid ng asawa ko. Yung paryente ko, no, yung kamag-anak ko, ay hindi makikisali dito. Yung kamag-anak niya o kapatid niya ang makikisali doon sa manahan. Usapang Legal! Ngayon, no, kung may pamangkin na pumapasok, bakit sa pamangkin? Dahil ba patay na ang kapatid nitong may patay na ang kapatid ng asawa ng tita mo? Kasi kung namatay na ang kapatid ng asawa ng tita mo, so yung pamangkin, by virtue of yung right of representation, sila ang makikiparte. Usapang Legal! So kalahati kay tita, kalahati sa mga kapatid niya, o kung wala na yung mga kapatid niya, yung kanyang mga pamangkin, ang maghahati-hati doon sa 50% ng naiwan ng tito mo. Usapang Legal! Okay, next question. Okay, shout out po muna kay Alicia Hubay ng Davao City na laging nanonood sa atin. Sa Peñasco sa Lights sa Sitio Balingbing, Barangay Napo, Santa Cruz, Marinduque, nanonood sa atin ngayon. Eden Monghis, magandang gabi sa iyo. Sasagutin ko yung question mo sa ating pagbabalik. Kasi ang question po niya, attorney, kung kukuha po ba kami ng certified true copy ng title para mag-verify, kailangan ba talaga ng SPA? Kasi hinihingan po kami. Sabi namin, ay binibenta po kasi sa amin. Gusto namin na makatiyak. Yan. So, sasagutin po natin yan. And of course, itong question ni Alexis Tiger, ni Ellen Geronimo, Marcelo M., at si Jacqueline de Guzman, at yung pang mga Noel Benedicto, gayon din si Aunt May. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala magbabalik ako para sa inyong mga questions. Promise! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal, Usapang Mana at pag-ayos ng mana o mga ari-arian ng namatay. Ibig sabihin, mana po ng kanyang mga tagapagmana, compulsory heirs, mga legal heirs na tinatawag. No? Siyempre, hindi mag-aayos yung namatay. Ay, wala na siyang kakayahan doon. At hindi rin siya nagmamana sa sarili niya. Yung mga tagapagmana ng isang taong namatay na. Marilyn Ostil, magandang gabi sa iyo. Evitz Escueta and Thanks Villanueva. Magandang gabi din sa iyo, Alexis Tiger. Namatay na po yung naghahabol na tunay na may-ari. Nagpapatunay ang mga dating opisyal ng barangay na may pamimeke sa ownership at ang kalaban ay manugang. Barangay awarded po sa
ang lupa, ano po ang unang dapat gawin, no? Syempre po, no, habulin po ninyo. Paano nyo hahabulin? Magsasampa po kayo ng petisyon. Kailangan po ninyong patunayan na totoo ngang may pamimeke, kasi kung sino po ang nag-a-allege ng fraud o ng pagkakamali o panluloko, siya po ang may obligasyon na patunayan ito. Ngayon, kung naisampa na po ang kaso, you better consult your lawyer. But the first step, no, after ng mamatay is to submit the documents ng yung death certificate doon sa korte para mag-substitute po yung kanyang mga tagapagmana at ipagpatuloy ang laban. Iyon. Usapang Legal. Okay, next question. Sabi niya, yun pong owner, Ellen Geronimo, yun pong owner ng lot ay iba sa taong nakapangalan sa tax declaration na patay na. Hindi na po livable ang bahay. Pwede ba ibenta ng lot owner na wala ng EJS ang tax deck kasi for demolition, owner ng lot ay iba sa taong nakapangalan sa tax deck? Anong ibig pong sabihin? Owner in the registry? Ibig pong sabihin sa titulo? Pakilinaw nga po, Miss Ellen Geronimo. Yes, present classmate, magandang gabi sa iyo. Jacqueline Di Guzman, hello din. Ito si Ben Kamitan, good evening. Jacqueline, sabi niya, attorney, kung sakali may habol po ba kami na di nabigyan ng parte sa binenta ng pinsa naming lupa ng mga lolo at lola namin? Usapan po kasi para sa 4 na anak na babae, nanay at tita namin namatay na. Usapang Legal. Kung kayo po ay tagapagmana, ibig sabihin humahalili kayo sa mga magulang nyo, no? Sa magulang nyo na namatay na din, no? Syempre, dapat po doon sa bentahan ng lupa ay may share kayo doon at pipirma kayo sa deed of sale. Bakit kanyo? Kasi nung namatay yung lolo o si lola at wala na din ang magulang nyo at kayo ay automatic na tagapagmana, no? Umaangat at may right of representation para siyang mag-claim, no, ng mana na dapat sana'y mapunta sa magulang ninyong namatay. And therefore, no, dapat ay nakapirma kayo doon sa deed of sale. Usapang Legal. Kung hindi kayo nakapirma at kayo ay tutol sa naging bentahan, no, kayo po ay pwedeng maghabol at sabihin nyo, oy, yung share nyo lang ang dapat na ibenta nyo, yung sa amin na. No? Pwede din naman na sabihin ninyo, sige, pipirma na lang ako sa deed of sale. Pero para sa pati yung parte namin, kasali na, pero bigyan nyo ako ng bayad doon sa share na dapat ay mapunta sa amin. Usapang Legal. Okay, attorney, ano po ang dapat gawin sa mana ng nanay ko na binenta ng pinsa namin, Noel Benedicto? Mana ng nanay mo na binenta, ay pwede po ninyong habulin, ipadeklara po ninyo na walang visa ang naging bentahan because kayo mana po pala yun ng nanay ninyo. Pero ang may karapatan po na maghabol ay yung nanay ninyo or kayo sa pamamagitan ng special power of attorney authorizing you to do that, no? Si Aunt May, good evening. Dos compañeras, maulan na gabi. Maulan ba? Lumalamig na po ang panahon. Mag-ingat po ang lahat. Maulan ba, Pars? Hindi ko naramdaman. Kanina pa akong tanghali dito kanina pa akong maaga-aga pa ako dumating dito. Okay, good evening po. Yan, thank you very much. Meron pang mga questions. Yan. Usapang Legal. Eden Monghis, attorney, kung kukuha po ba kami ng certified true copy ng title, by the way, kaya pa iba-iba po ang tingin ko, no? 4 po ang tinitingnan ko. Dahil nga po ang dami yung mga questions. Bale, DZRH News at DZRH Dos Compañeras at DZRH News Television, mga tinitingnan ko po yan. Kaya if you have questions, para po kung may mga questions man kayo, ay makita ko po yung inyong mga questions. Kagaya ni, although wala naman siyang questions, si Nato Nakase, Jan Salas Piñas, Eduardo Narvaez, si Maricor Angeles, marami daw salamat sa pagsagot sa tanong ko last night. Laking tulong po sa amin ang inyong programang Usapang Legal. Thank you very much.
At syempre, always, sabi niya, thank you for replying to my question. Si Magdalena Martin, Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Dinya Asuncion Herman, Mirna de la Cruz, at Jerry Sumagaysay. Hindi po ito nawawala si Sir Jerry. Si Dita, sabi niya, good evening po, mana po naming magkakapatid. Isinangla po ng isa naming kapatid yung ibang portion po ng lupa at wala po kami hatian na nagaganap. Paano po kaya? Kung isinangla po yung portion lang ng lupa, no, ay ang understanding doon dapat ay yung lang share niya ang dapat na isinangla niya. Kung wala po kayong paintulot sa sanglaan, pwede po ninyong habulin yung portion lang na nasa inyo. Usapang Legal! Okay, going back to Eden Monghis, yung kukuha ng certified true copy ng title para mag-verify, kailangan ba talaga ng SPA? Binanggit na po natin ito, kinire-require ng kahit sa municipal or city assessor's office yung special power of attorney para makakuha ng dokumento. Pero ito po naman ang pwede nyong maging argumento, no? Kasi kung po merong conflicting statement, yung National Privacy Commission doon sa kanilang advisory. Pero tinitingnan ko po yung sa Data Privacy Act, no? Yun pong Section 12 ng Data Privacy Act. Yung processing ay necessary para sa legitimate interest. Legitimate interest po yung pag-due diligence. And you can use that as an argument, no? Para ma-issuehan ng kopya ng tax declaration o kaya ay ng certified true copy ng dokumento, ng title, ng CTC or original OCT, no? Dahil legitimate interest po sa parte ninyo na mag-conduct ng due diligence, and you can use that as an argument. Usapang Legal! Okay, so next question. 4 po kami magkakapatid na wala po ang nanay namin 1983 at nag-asawa ulit ang tatay namin ng 1990. Legal po sila, pero hindi po sila nagkaanak ng tatay ko at namatay si tatay 2023. At kasalukuyan po namin kasama ang stepmother namin. Tama po ba sa batas ang sabi ng kapatid ng stepmother ko na sa kanila mapupunta ang kalahati ng bahay na napundar ng tatay at stepmother ko dahil hindi daw sila nagkaanak? Salamat po and God bless. Usapang Legal! Yung house and lot lang ba ang pinag-uusapan natin na nabili during the period na sila ay kasal, si tatay mo at ang stepmother mo? So, ibig pong sabihin, lalo na kung nagsettle na sila ng estate ng nanay at tatay mo, no? Yung ibig sabihin, conjugal po ang property. Anong ibig sabihin nito? Hati si nanay at si tatay sa property. Ibig sabihin yan, kapag ka naghatian, hindi physically hinahati, ibig sabihin may share ang kada isa sa kanila. So, yung kalahati ng value ng property, yun ay subject sa manahan. Ibig sabihin, si stepmother bilang legal na asawa, tagapagmana pa rin po siya ng tatay ninyo. Yung kalahati ng house and lot, value nito, ay share po ni stepmother sa conjugal asset. No? Yung kalahati, ayun ang magiging subject ng manahan kung legal na anak po kayo, o legitimate na anak po kayo. So, ibig pong sabihin, ang parte ninyo doon sa kalahati na bahagi ng estate ni tatay ay katumbas ng share ni stepmother. Usapang Legal! Yun pong anong sabi nyo? Yung mapupunta sa kalahati. Ang sabi, kapatid ng stepmother, wala pong karapatan na makimana ang kapatid ni stepmother mula sa tatay ninyo. So kayo lang ng stepmother at mga kapatid nyo ang maghahati po doon sa estate o naiwang ari-arian ng tatay ninyo. Usapang Legal! Daisy Jane, you're back! Tandang-tanda ko itong si Daisy Jane. Kasi di ba merong kanta na Daisy Jane? Okay, attorney, if ang kapatid ng mama ko ay sa akin po nagpaalaga ng magkasakit hanggang po siya ay namatay at binili niya sa amin ang share niya, paano po pwede ko po ba pagawa ng last will and testament sa barangay? Alam po ng barangay ang sitwasyon namin. Daisy Jane, ang naggagawa lang ng last will and testament or will, ay ang taong may ari-arian, In fact,
ang kapag ka po magpo-probate kayo o magpapa-approve kayo, no, sa korte ng will, no, kailangan written or handwriting ng namatay, no, ng nagpapamana. Kung halimbawa naman po ito yung tinatawag na notarial will, signed ng nagpapamana, ginawa ng abogado pero signed ng nagpapamana, attested by may mga testigo. So, hindi po pa pwedeng ibang tao ang gagawa at ginagawa lang po ito habang buhay pa yung nagpapamana. Kung halimbawa po na patay na siya, hindi po pwedeng ibang taong gagawa nito. Hindi kahit po alam ng barangay na iniwan talaga sa akin yan. Take note po yun pong will o pagpapamana, no? Kung hindi kayo ang compulsory heir, no, ay wala pong epekto ito, yung verbal na pagpapamana. In the same way na yung verbal na donasyon, wala pong epekto. Kaya kung may gusto po kayong pamanahan, mga tagapakinig natin, make sure na nasusulat ito, at kung may i-donate po kayo, make sure na naisusulat ito at duly notarized, at ikaw na pinagbibiyan dapat ay accepted mo, tinanggap mo during the lifetime of the donor. Ibig sabihin, pipirma ka ng dokumento na I accept. Thank you very much. Usapang Legal. Miss Charo Abraham, magandang gabi sa'yo. At sino pa ba yung mga nandito sa atin? Gusto ko pong mabanggit ang mga pangalan ninyo. Florence Regalo sa Pila, Laguna, Grace Sansano, Leo Havares, Nato Tepase, at Tepasya Necase, at syempre nanunood din po sa atin. Ito sa DZRH, Sylvia Quirino, Marietta Praquillas, at Esther. Good evening, magandang gabi po sa inyo. Okay, yung mga iba pang question, si Rizel Sison. ang dami ko po bang binabasa? Ang dami ko pong Daisy Jane is a song by America. Yes, I remember. Usapang Legal. Rizel Sison, paano po kung yung minana ng kapatid ko mula sa namatay naming nanay ay kinamatayan na din po ng kapatid ko, pero buhay pa ang tatay namin? Kanino po mapupunta yung minana ng kapatid ko sa nanay ko? Again, ang tagapagmana po ng isang tao, no, ay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Kung wala siyang asawa, wala siyang anak, no? Ang magmamana po ay ang kanyang magulang. Kung wala na pong magulang, saka pa lang po magmamana ang kapatid. Ibig pong sabihin, Rizel Sison, yung minana o tinanggap na mana ng kapatid nyo ay mamanahin ng tatay ninyo. Ikaw bilang kapatid, wala ka pong share doon. Masosolo ni tatay ang kanyang property. Usapang Legal. Attorney, mas marami po ako natututunan sa content ng Dos Compañeras kesa sa paaralan. More power po sa inyo. Thank you very much. Baka hindi ka lang nag-aaral, no? Baka hindi ka lang nag-aral ng mabuti nung Kaya, mahirap talaga mag-aaral eh. Pero ito po kasi actual Ito pong mga tinatalakay natin dito ay actual na problema, no? Hindi imagined lang. Kasi eskwelahan kasi, di ba? Puro mga teorya. Magandang gabi sa iyo, Jean Cortez. May mana po kasi ang tatay ko at mga kapatid niya. Ngayon po, pinaprocess na po yung pagtitulo at napasukat na din po sa geodetic engineer. Nung masukat po yung lupa, nakita po sa hatian na pasok sa isang hati ng kapatid niya yung bahay namin. Naku. Usapang Legal. Kapag ka po ganito, pwede po, kasi I would assume you're in good faith, you were in good faith nung nagtayo kayo ng bahay. So ibig sabihin wala kayong intensyon na manglamang o maggahaman, no? So ibig pong sabihin nito, pwede po naman kasing uyanan ninyo o bayaran ninyo yung portion na yun na nasakop sa inyong property, nasakop sa inyong bahay. Para din po masatal na ang lahat at hindi na kayo umabot pa sa korte. Usapang Legal. Maaari din naman po na kung halimbawa mana ng tatay ninyo, yun na lang ma-portion, no? Doon ito na lang itoka yung kay tatay para yung portion na yun, kami na lang ni tatay ang mag-ayos, ang magkausap, di ba? Pwede pong ganun yun. Gawin ninyo yan. Jean Cortez. Luz Baluyot.
Attorney, sabi niya, may importante lang po, no? May titled na lupa ang lolo ko, may anak po siyang namatay, may dalawa po anak, uncle ko, pero parehong illegitimate silang dalawa. Same lang po ba ang hatian sa lupa gaya ng sa mga anak ng lolo ko? Wala pong last will po si lolo or si lola. Salamat po, sana po ay masagot ninyo and God bless. Usapang Legal! Yung namatay po na anak ni tatay, no, ay aangat po yung kanyang mga anak bilang ibig sabihin meron po silang right of representation, no? Yung mga anak ni tatay na namatay ay ano tawag doon? Yung mga anak ni tatay na namatay ay sila ang kukuha ng parte ni tatay na namatay. No? So, kasi ang minamana po nila ay doon sa yung dapat sanay para sa tatay nila. Yan. Usapang Legal! Okay, attorney, yung lupa na sinasaka ng lolo, bali award po ng CLOA. Namatay po ang lolo, naiwan si papa at dalawa pa niyang kapatid. Inaangkin po ng kapatid ni papa na lalaki yung lupa dahil siya daw lang ang katulong ni lolo sa pagsasaka. At kung gusto daw ng mga kapatid niya na makaparte ay dapat mabayaran siya. Usapang Legal! Yun pong CLOA, no? Yun pong CLOA, no, going back, nasa usaping CLOA, Certificate of Land Ownership Award, no, ay tawag doon ay hindi na binabayaran sa gobyerno by virtue of yung 11953, no, Agrarian Emancipation Act, na ibig na sinasabi po doon na yung may mga utang pa doon sa may mga bayarin pa sa land bank, dahil sa land bank po ito binabayaran, ay hindi na kailangang magbayad dahil ina-award na ito sa kanila ng gobyerno, subject to several conditions. Hindi agad-agad ibibenta, but of course wala pa po yung implementing rules and wala pa po yung implementing rules and regulations, pero hindi na po binabayaran ang CLOA ngayon, no ang mga ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries. So, ibig po sabihin, hindi dapat na magbayad yung mga kapatid, no, para makiparte dahil bahagi ito ng kanilang mana. Take note lamang po, yun pong CLOA, no, ay hindi maaring malipat sa iba in a span of 10 years, no, mula sa pagkaka-award nito. At malilipat lamang po ito sa iba sa pamamagitan ng mana, na ibig sabihin sa kanyang mga compulsory heirs, or pwede ibalik sa gobyerno o kaya naman po ay tawag doon, bilhin or ma-foreclose or ma-foreclose ng land bank. Usapang Legal! Si Eds, tanong ko lang kung anong pwedeng gawin. Meron kasi mga property ang grandparents ko at wala na sila pareho. At lately lang nalaman ng magkakapatid na yung ibang property ay napatituluhan na ng ibang tao na nakatirik ang bahay noon pang matagal na ng panahon. May habol pa ba ang magkakapatid na makuha yun? Ayan. Again, no, kailangan mong habulin talaga. May habol, yes. Kailangan nyo lang patunayan na ang lolo at lola mo nga or lola mo nga ang may-ari nito. How do you do that? Siyempre, mag-gather ka ng evidence. May pagkakataon, tanungin mo muna paano ito napatituluhan. Kasi doon sa mga trace documents, no, sa Register of Deeds, meron silang record kung paano ito natituluhan. Or paano nila ito na-acquire. Anong deed of conveyance or ng proof or pruweba o katibayan na sila nga ang nagmamay-ari ng property. Doon kayo mag-uumpisa. And from there, malalaman mo kung ano nga ba ang nangyari. Baka naman kasi naibenta na ito o kaya nagpeke. So, malalaman mo. Kung sinabi na, binenta sa akin. Doon mapatutunayan na, hindi yan totoong ibinenta. Napeke yung dokumento na yan. So, doon ka mag-umpisa, Ed. Usapang Legal! Alice Mayores, magandang gabi sa iyo. At syempre pa, yung iba pang na mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi, tsaka sa DZRH News.
Magandang gabi po sa inyo. Si Florence Regalo sa Pila, Laguna at Mirna de la Cruz. Thank you very much for watching. Yung question po nito, makinig para sa next sa ating pong pagbabalik. Dahil magko-commercial tayo, Pars, ano? Magko-commercial po tayo. Pero ito yung question. Attorney, yung lupa pong sinasaka ng lolo ko, bali award po ng CLOA, namatay po ang hindi pala ito. Nabasa ko na pala ito. Pwede ko po bang bilhin ang lupa na lagpas sa 5 hektarya na mana ng mga magkakapatid? Yan po ang sasagutin natin dahil generally pwede mo namang bilhin ang lupa, ano, kung ito ay for sale, kung ito ay alienable and disposable. Ang question lang yan, ano ang classification ng land? Pangalawa, agricultural. Take note po kapag agricultural land devoted sa agricultural activities, di ba sinasabi po ng batas, hindi ka pwedeng magmay-ari ng hangga lagpas 5 hektarya. Yun po yung retention limit na binabanggit doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension. Ngayon, paano kung lagpas na doon? Ano ang mangyayari sa property mo? Usapang Legal! Sasagutin po natin yan at may mga questions pa dito. Dante Abardalo, sa magandang gabi sa iyo. At itong question ni, ba't ayaw mag-move? Pars, ba't ayaw mag-move nito? Na-stuck. Sige, i-refresh ko para mabasa ko po itong question na ito. No? Dahil sayang naman may pagkakataon natin na masagot yung kanyang question. Babalikan ko po yan sa ating pong pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Babalik ako para sa mga more questions pa. Promise! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Alam niyo po ba, habang nagko-commercial tayo, ay aming technician nagko-consult din sa akin. Nakakatawa. Ang tanong po kasi niya, kung yun daw mga trabahador sa lupa ng isang lupaan, o ibig sabihin yung may-ari ng lupa, may malaking parsela ng lupa, no? Malaking lupain, parang ipinamana or nabigay na award doon sa mga trabahador. No, ngayon, yung mga trabahador na yon ay sa pamamagitan ng CLOA nakuha nga yung property na paghati-hati sa kanila. Ngayon, ang tinatanong niya kung safe daw bang bilhin or pwede niya bang bilhin yung lupa na yon na nai-award via CLOA doon sa mga trabahador. Ang tanong kong una, lumagpas na ba ang 10 taon? Kung lumagpas na po ang 10 taon, pwede na. Kasi meron pong tinatawag na restriction. Ano yung restriction na yon? Na mula sa pagka-award sa iyo ng property via CLOA, hindi mo ito maaring ibenta. Ngayon, lumagpas na ang 10 taon, yes, pwede mo nang bilhin. Usapang Legal! Huwag kang bibili ng hindi palagpas ng 10 taon kaya tingnan mo yung titulo, yung CLOA kung kailan na ibigay. No? So, i-check mo, baka hindi pa lumalagpas ng 10 taon, delikado ka. No? So, ito naman yung tanong kanina before we pause for commercial. By the way, yung pong may mga questions pa na hindi ko nasagot, sasagutin ko po yan pag may pagkakataon ako. Pagka medyo maluwag, sinasagot ko po. Kapag bago ako matulong, sasagot po ako ng mga messages, mga questions. No? Pwede rin po ninyong i-post bilang comment doon sa page ko. Doon po, mas madali ako makasagot kapag po may pagkakataon. Siyempre, page ko yun, naaalerto ako. Kasi pag sa Dos Compañeras na page, ay hindi ko po agad masasagot dahil hindi naman ito pong page na ito ng Dos Compañeras ay marami po ang may control dito. So, ang alert po sa akin ay kapag nasa page ko. Yung question kanina, pwede bang bilhin ang lupa na lagpas 5 hectares na mana ng mga magkakapatid, no? Ano po yung classification ng land? Kung ito po ay residential, commercial, industrial, kahit pa po lagpas ng 5 hektarya, wala pong issue. Pero kung ito po ay classified and devoted to classified as agricultural land and devoted to agricultural activities, abay maghunos dili ka. Wag mong bibilhin ng buo. Di ba? Bakit kanyo? Kasi
Yun, di po ba, sinasabi po doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program na yun pong retention limit. Ibig pong sabihin ng isang tao, natural person, ay maari lamang na magmay-ari ng hanggang 5 ektaryang agricultural land. Kapag ka po lagpas ito ng 5 ektarya, may problema kayo. Bakit? Hihingi po kayo ng clearance mula sa Department of Agrarian Reform para sa pagpapalipat ng titulo. Which will be a big problem kasi pag lumagpas ng 5 ektarya yung bibilhin ninyo o kaya naman kung aggregate or total ng mga agricultural land, kapag ka binili mo ito ay lalagpas ng 5 ektarya, may problema ka. Bakit? Usapang Legal! Kasi po, ang retention right ay hanggang 5 ektarya. Kung bibili ka ng kahit pa 3 ektarya lang, meron ka ng 4 na ektarya, may problema ka. Bakit? Ay hanggang 5 lang Ano ang mangyayari doon sa lagpas ng 5 ektarya? No? Ano ang mangyayari sa lagpas ng 5 ektarya? Yun pong sinasabi doon sa ating Comprehensive Agrarian Reform Program or Comprehensive Agrarian Reform Act or Law, yung lagpas sa retention limit or lagpas sa 5 ektarya na agricultural land, pwedeng kunin ng gobyerno. Pag nag-transact ka sa DAR, maaring ma-alerto sila, uy, itong si Boy Kulot, no? Ay, 7 ektarya na pala ito, lagpas na, kunin natin yung 2 ektarya para sa mga proyekto ng gobyerno. Delikado ka, mawawalan kang property. Usapang Legal! Ngayon, kung ikaw ay property, lagpas na 5 ektaryang agricultural land, ano naman ang pwede mong gawin? Kung meron kang mga dati kasi ang tawag natin tenant no? Kasi ito po ay mayroong tenancy agreement. Noon pong nagkaroon ng batas, matagal na rin ito, na lahat ng tenurial or tenancy agreement ay makukonvert into leasehold agreement. Ibig sabihin parang nagre-renta, nagli-lease itong mga trabahador para sila ang magpapayabong ng lupa, magsasaka. Pwede po yung tinatawag na voluntary sale. So ibig sabihin voluntaryo na ibibenta mo, magkaroon kayo ng arrangement, coordinate with the Department of Agrarian Reform, voluntary na ibibenta mo yung lagpas sa 5 ektarya. By the way, no, kung meron po kayong anak na involved sa pagsasaka, no, ang bawat isang anak po ay entitled sa retention limit na 3 ektarya. So kung may anak po kayo, pwede po ninyong i-claim or i-coordinate with parang i-register po ninyo sa Department of Agrarian Reform. Sasabihin po ninyo, yung retention limit po, i-exercise po ito, i-exercise ko at saka ng anak ko. So ibig sabihin, kung meron kang isang anak, no, na 15 anyos na pataas, na interesado din or nagsasaka din, no, pwede niyong sabihin na, bali 8 ektarya po sa amin ang anak ko. Yun po ang pwede ninyong gawin. Usapang Legal! Pero yung bibili ka na ang total, yung aggregate or total na sukat na ng iyong mga agricultural land ay lalagpas na sa 5 ektarya o lagpas na pa doon sa allotted sa mga retention limit, maaari kang magka-problema. Magandang gabi sa iyo, Hil Ocampo, Herminia Chico. Hindi ko po nababasa yung message ninyo, pero susubukan ko pong sagutin tonight pag may pagkakataon o kaya kung hindi man tomorrow. Ang dami question. I-screenshot ko po yung mga questions ninyo para po masagot ko. Sabi ni Marcelo, no need mag-enroll mag-enroll online sa law school. Thank you very much, classmate. Tayo po ay pare-pareho lang, kasi bago po ako umupo, inaaral ko po para sigurado na tama ang sasabihin ko sa inyo. Ayoko, kasi matagal na po akong abogado, May mga batas po na syempre naamyendahan na, naiba na, o kaya may mga bagong desisyon ng Korte Suprema na naglilinaw na ganito pala ito. So inaaral ko din po para to see to it, na tama naman ang discuss ko din dito sa ere kasi may mga na reverse na ng mga desisyon, di ba? Usapang Legal! Okay, thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin. Ang dami pang mga questions pero pasensya na po, hindi ko po masasagot lahat ang kanyang mga questions sa susunod na episode at syempre kung may Okay, Regina Otero.
Sanso Hoya, magandang gabi po sa inyo at yung iba pang nanunood, mga taga Benavista Marinduque, magandang gabi po sa inyo mga kamag-anakan, angka ng nanay at tatay, nanay Flory at tatay Pulico, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa get well soon kay Rowena Zoleta, I heard nagkasakit ka, so get well soon sa iyo. Usapang Legal. Nakasama ko po sa kabilang side, Ray Taladro. At sino pa mga tech natin dyan? Kasama mo? Ikaw lang? Solo ka? Aba? Si Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa Usapang Legal sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayan po susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magandang gabi po muna sa inyo at maraming salamat sa pasalubong, Ginoong Jong Solomon, ang loving husband ni Miss Tess Solomon. And thank you very much. Usapang Legal. Hanggang Friday po ha, sama-sama po ulit tayo para sa isa na namang episode ng Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.